Tulad sabi nga sa lumban ay kanya tayo binigyan ng mga talented na mga tao sa church. Amen? Hindi naman tayo binigyan ng mga singer, hindi na mga musician or instrumentalist. Amen? Sabi nga naman ni Jason, no? Yan po ay talagang nung pangalan yung pinalamin ko, talagang inanad ko na magkaroon tayo po ng mga manunugto sa ating church. Binigyan naman tayo. Amen? Salamat sa Lord. Kaya nga kung ikaw po ay may talento at ibig mong tumugtog sa Panginoon, ito na yung pagkakataon. Huwag mong sayakin ang panahon. Amen? Huwag mong sayakin ang panahon. Magandang humanap tayo sa Panginoon Diyos na nagamit natin yung talentong Kanyang ipinagkaloob sa atin. Okay, huwag ka tumugtog sa bar. Tumugtog ka sa church. Amen? Huwag kang umawit sa video okay bar. Umawit ka sa church. Okay? Alright, now, hindi mo sa iba sa Luke chapter 19. At gabi ay nasa ako na tayo tumungo sa isang pamilya na paksa na sa mga nakaraang panahon ay bihira natin magbigyan ng talagang atensyon or focus sa ating pong pag-uusap. Luke chapter 19 and verse number 10, isang paksa na nagpalago ng gawain ng Panginoon, isang paksa na naging sanay upang tayo ay pagtiwalaan pa ng Diyos na mga kaluluwa ng tao. Isang paksa na nagpapaalab ng ating pananampalataya, isang paksa na nagbibigay po sa atin ng kaunawaan. Bakit tayo naligtas? Bakit tayo ay nasa Calvary Bible Baptist Church? Isang paksa na nagtutulak sa atin upang ating pong siguraduhin na ating buong pamilya ay sa Panginoon papupunta. Okay? Luke chapter 19 and verse number 10. Ako yung sundan sa napakasimpleng pag-uusap. Luke chapter 19, at kung kayo pinagyan na, ay sabay-sabay natin pumasahin verse number 10. Luke 19 and number 10. Ready? Basa. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Alright, now, okay, itandaan natin, that there is only one reason that Jesus died on the cross. And that is because there is a literal death. Ano yung sinigwit? And yes, meron lamang isang kadahilanan kung bakit ang ating Panginoon Kristo ay namatay. Ito ay sapagkat mayroong tunay na impyerno. There is a hell to escape. Merong impyerno na talagang dapat at narapat nais ng Diyos makatakas ang bawat tao. There is a hell, and there is heaven na kailangan mong makamtan. At ito ay sa magitan lamang ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Amen, isa? Amen? Amen? Wala nang iba kundi si Jesucristo. The Bible says, without remission of blood, kung walang pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Amen, isa? Salvation, kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Now, marami mga churches sa kapanahon ng ito, they are emphasizing something more than salvation ng kaluluwa ng tao. May mga churches na nasisiyahan na lamang sila, masaya na sila, pag nakikita na nakakadali ng meron, andyan sila, okay, nasisiyahan sila, mayroong nag-aawitan, nasisiyahan sila na may mga dumagalo, at nakapokus sila lamang sa fellowship, sa sport fest, sa outing. Dahil dito, karamihan ng mga miyembro nila ay nanatiling walang katiyakan ng kalamitan. Na minsan, meron kaming kaibigan na
na nagpunta ng Amerika at nagsikap maghanap ng manutulungan. Pero sa bandang huli ay umalis at sabi, Brother Ronnie, hindi ako dumalo doon. Talagang pakiramdam ko, baptist pakiramdam ko, unsaved ang pastor. Now, minsan ay nagka-interest akong basahin yung statement of faith ng isang Baptist church. Again, Amelia Baptist Church, Florida. Okay. Dinulog ko yung kanyang mission. Ang mission niya, talagang ay to assist people into loving relationship with Christ. And to bring people, and to assist people to become His disciples. Napakalabo. Napakalabo. Paano mo i-assist yung tao in loving relationship with Christ? Okay? Paano mo i-assist yung tao to become Christ's disciples kung hindi naman sila naligtas? Okay? At ito yung isang bagay na inuulit-ulit ko sa preaching natin. Ano po? Yung magbibigay din sa salitang relationship. But doon po kapatid, salvation bago muna ang relasyon. Alright? Again, ulitin ko ulit. No? Okay? See, okay. Ang tao ay malikas lamang by faith in Christ. Hindi, wala sinabi ng sabihin ka na magkaroon ka ng relasyon para kayo mabuti. No, salvation first. Okay? So kaya hindi kita kapaka. Maraming mga tao ngayon, no? Sabi lagi sa church, pero walang katiyakan ng langit na pupuntahan. Alright? Okay. Maraming mga programang pinagkakabalahan. But, Christian, tayo bilang member ng Calvary Bible Church, lagi din binibigyan din at importansya yung soul winning and evangelism. Alright? At doon ko kaya muli dadalhin. Why soul winning and evangelism the most important thing in the life of the church? Okay? Sa buhay ng Calvary Bible Church, ito ang pinaka-importante. Soul winning and evangelism. Alright? Kumay po tayo na tayo din mag-pray. O talagang Diyos, muli po akong humihingi ng kalakasan po sa iyo at ng kapangyarihan upang aking pong i-deliver ang mensahe ito na very simple way upang muling magbigay unawa, hamon sa bawat isa. At upang muli po namin pong paalabin yung kadahilanan ng lahat kung bakit narito ang Calvary, kung bakit narito ang bawat isa po sa amin. So Lord, as your people, at ang iyong lingkod na maghahatid ito sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. So why soul winning and evangelism the most important thing sa buhay ng church nito? Alright? Now, up to number one, up to number one is the real thing of soul winning and evangelism. Okay? Ano ba ang tunay na diwa? Ano ba ang tunay na diwa ng soul winning and evangelism? Alright? Nasa ng Bible, in Luke 19:10, where the Son of Man is what? Bakit naparito ang anak ng tao? Bakit naparito ang Kristo ng dahilan? Pakalakas, to seek and what? To save. Kita mo? Huwag nyo kalimutan. Okay? The main purpose ng pagdating ng ating Panginoon upang sa kanyang hanapin at what? Iligtas. Maghanap at magligtas. Alin na siya ulit? Amen? Ito ang dahilan. Okay? Ito yung tunay na diwa ng sumunod evangelism. Okay? At okay, maghanap at magligtas. Ano bisa? Maghanap at magligtas. Okay? Kaya sa lahat ng ginagawa ng ating church, ano? Okay? The heart of all we do dito sa Calvary is what? To seek and to save. Ano bisa? Amen? Ano ang puso ng lahat ng ating ginagawa? Ano ang diwa ng lahat ng ating programa? Pakalakas? To seek and to save. Hindi mo wala. Maghanap at magligtas. In Luke 15,
and verse number 7. Luke 15 and verse number 7. Alright, nakita niyo po? Tayo po lahat muli. I say unto you that likewise, joy shall be in heaven over one sinner that repented. Ito niyo po, may katuwaan sa langit dahil lamang sa isa na makasalanan na nagsisi kaysa sa siyam na putsyan na hindi naman kailangan na magsisi. In verse number 10, ipinakita, sino ang nagkakatuwaan sa langit kapag mayroong na naliligtas kahit isa lamang? Sino? Verse number 10, pakalakas, likewise, I say unto you, there is joy in what? Kita mo? Hindi mga angels, kundi sino yun? Sino yun? Okay, yung nasa harapan ng presensya ng angel. You see that? There is joy in the presence of what? The angels of God over one sinner that repented. You see that? And it said, so winning makes heaven happy. Ano ba ito? So winning makes what? Alright. Napapaligaya ng soul winning ang langit kapag mayroon na niligtas. Amen? There is joy in the presence of the angels of God. Now, sino yun? Sino nagkakatuwang yun? In Hebrews chapter 12 and verse number 1. Hebrews 12 number 1. Sino yun? Tatalihin mo kayo isang talata na divided ang maraming pastor pero walang masama kung magbigay tayo ng ating opinion. Alright? Chapter 12 verse number 1. No? Okay. Connected doon sa Hebrew Luke 15 number 10. Pakalakas. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witness, ulap ng mga witness. Okay? Kasi hindi ako yung ulap, kundi cloud, kundi sa dami nila, para silang cloud of witnesses. Okay? You see? Now, sino ito mga tao ito? Sino po yung nagkakatuwang sa heaven kapag mayroong naligtas? Again, hindi binanggit na, hindi sinabing angel, kundi mga tao, kundi nasa harap ng angel. Sapagkat ang angel, listen niyo po rin, walang gaanong pagkaunawa sa kaligtasan. Sapagkat hindi po sila tinubos. Hindi po nabus ang dugo ni Kristo para sa angel, kundi nabus ang dugo ni Kristo para sa mga makasalan tulad mo at tulad ko. Kaya ang meron lang na pagkaunawa para maging masaya ay sino? Yung naligtas din kapareho natin. Nakikinig ka sa akin? Now, ano ba kasi being divided ang Christian sa mga nagkakatuwaan? Okay. Alright. Una, okay, hindi din mabiling din, pero mas marami naniniwala na yung mga nasa heaven ng Christian, meron pa rin silang alam sa mga nangyayari sa lupa. Nakikinig ka sa akin? Meron pa rin silang alam. Okay, pinagtanong sa akin, kahapon yata si Baruki, sa heaven ba, ilang taon tayo? Diba nasagot ko na yun? Sa heaven ba, yun pa rin ang pangalan? Arnaldo? Ako, yes. Pero ilang taon tayo sa heaven? Sabi ko, sa heaven, walang baby. Sa heaven, wala rin uugod-ugod na 100 years old. Perfect sa heaven. And then, sabi ko, possible sa heaven, tayo lahat para ng edad. Katulad ng edad ni Adan, yung sinibigay ng Panginoon. Katulad din ni Isaac, nung i-offer siya ni Abraham. Alam niyo din? Amen? Now, sino yung kakatuwa sa heaven? Possible, yung mga naligtas na nasa langit. Alam nila pag may naligtas sa lupa. Diba alam niyo? Mas more kapag ang nasin ay kanilang kamag-anakan. Alright? You see? Kaya ano ang tuloy na diwa ng soul-winning evangelism? To seek and to see. Amen? To seek and to see. Alright?
Napakita po yung Luke 15 verse number 7, no, na ang higit na interesado ang mga nasa heaven sa mga kaluluwang naliligtas kaysa maging famous ka. Amen, isa? Amen? Kaya go and win souls. Ito ang tunay na diwa ng soul winning and evangelist. To seek and to save. At ito yung dahilan kung bakit si Pablo ay binato na halos mamatay doon sa Listra. Remember that? At ito yung dahilan kung bakit si Esteban ay binato hanggang mamatay. Pero tanggap niya yung kamatayan. May pahayag lamang ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. At ito yung dahilan kung bakit lahat ng apostol maliban kay John de Pilar namatay na martir. Remember, si Pedro ibinako ng patrimony. Sino may binalata ng buhay? Sino yan? Si Thomas. Hindi ka ng buhay. Ano yun ba? Ayun na siya. So namatay sila para lang maipahayag ang kaligtasan na nasa ating Panginoon Kristo. Kaya we must stay to the truth. We must stay to the truth. We must stay to the real thing of soul winning and evangelism. To seek and to save that which was lost. Ano ba siya? Ano ba siya? Now, dapat isa na, death is certain. Ang kamatayan ay tiyak na darating sa tao. Okay? Ito yung isang diwa ng soul winning. Death is certain. Death is unavoidable. Hindi maiwasan. And death is not the end of life. Ang kamatayan ay hindi katapusan ng buhay. Because death is going to another place. Gusto kong maging maliwanag sa atin. Sa pakibasa nga, there is what? Una, hindi ito maiwasan. Hindi talagang darating. Ito po, itinagda talaga. Maliwanag ba? Pangalawa, there is what? There is what? Death is not the end of life. Ang kamatayan ay hindi katapusan ng buhay. Kundi ang kamatayan is pagtungo sa iba ng lugar. Maliwanag ba? Kung ligtas, langit ang pupuntahan. Kung hindi ligtas, impyerno, walang katapusan. Death is going to what? Another place. Okay? Unuwain natin. Hindi kung pagkatapos o kaya mo rin ituloy ito sa iba. Alright? Sapagat ulit, ang tunay diwa ng soul winning evangelism is what? To seek and to save. Ipaunawa natin. Okay? Death is certain. And death is not the end. Alright? That is what? Going to what? Lakas? Another place. Another place na yun? Heaven sa ligtas at hell sa hindi ligtas. Alright? And hell is a place. Hell is a place of eternal torment or eternal punishment. In Luke chapter 16, verse 19 to 31, verse 22, the Bible says, and it came to pass, namatay yung pulubi. At siya dinala ng mga anghel ng Diyos, kasi sa sinapupunan ni Abraham, at namatay din naman ng mayaman, at siya inilibing. Maliwanag, ang kamatayan ay hindi katapusan ng buhay. But ito ay what? Pagtungo sa ibang lugar. Si Lazaro, sa pagkagligtas, dinala ng mga anghel ng Diyos sa Abraham's bosom. Yung mayaman, sa pagkat hindi ligtas, ay nagbulat ng kanyang mata sa verse 23. And in hell, he lift up his eyes being in what? Yes, kita mo. You see? Ang kamatayan ay hindi katapusan ng buhay. Okay? Yung mayaman, sapagkat hindi ligtas, ay natungo sa lugar ng pagdurusa. Siya natungo sa lugar ng impyerno. Alright? Now, bakit nagpunta sa impyerno ng mayaman? Kasi kapuli, he was not in hell, napunta sa ng hell, hindi sapagkat mayaman siya. Paliwanag ba? Hindi siya napunta ng impyerno sapagkat siya hindi nagbibigay sa duka doon. Maliwanag, yung pulubi, lagi nang nakaupo sa gate ng mayaman. Bakit? Sapagkat nakakatanggap ng pagkain. Kahit ka lang, nakikinig ka sa akin. Are you with me? Okay, napunta siya na because he refused the truth. Are you with me?
severe warning. Luke 16:31. Ipinakikita na napapakinggan niya yung warning na ito. Okay, 31. Okay, nakiusap. Ang sabi niya, Amang Abraham, nakikiusap ako sa iyo na isugo mo si Lazaro sa bahay ng aking mga kapatid. Okay? Alright, there's 31 pa. Okay. Sabi ng Abraham, and he said unto him, if they hear not Moses and the prophet, neither will they be persuaded kahit pa may magbangon mula sa mga patay. You see? Pakinggan niya ito. Alright? At pakinggan niya rin, no? Yung mga survivor na kumakato at nagpapahayag ng gasto ng ating Panginoon Kristo. Now, yes, there is hell. But where is hell? Where is hell? Nasaan ba ang impyerno? Kung tatanungin ka, nasaan ang impyerno? Okay? Now, Proverbs chapter 7. Proverbs chapter 7. Where is hell? Kawikaan chapter 7, verse 27. Kawikaan chapter 7 and verse 27. Okay, nakatili po? Nakatili po? Alright, may Bible ka ha? May ballpen ka? Guhitan mo ito ha? 7:27, ready tayo na. Her house is the way to hell. Sumunod. Going what? Going down. Then hell, going what? Alright, pababa. You follow me? Going down to what? To the chambers of what? Death. Okay? In English, sa Tagalog, impyerno. In English, hell. Sa wikang Hebreo, Sheol. Sa wikang Greek, Hades. Di ba namin? Sheol and Hades, iisa ang definition, abode of the dead. Lugar ng mga namamatay. Sa wikang English, again, hell. Sa wikang Hebreo, Sheol. Sa wikang Greek, Hades. Anong definition? Lugar ng mga namatay. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Amen? Okay? Now, Sheol, Hades, pero may dalawang compartment. Yung isang lugar, saan say? Merong hell. Yung isang lugar, sa mga say, Abraham's bosom. Are you listening to me? Again, during the Old Testament times, lahat ng namamatay, isa lang pinupuntahan. Saan na? Sheol o Hades. Pero mayroong dalawang lugar sila. Kapag ligtas saan? Abraham's bosom. Kapag hindi ligtas saan? Hell. Paliwanag ba? May dalawang compartment. Okay? But again, nung nag-resurrect ang ating Panginoon Kristo, nanaog siya doon sa Sheol o Hades at kanyang sinundong lahat ng say at dinala na sa kalangitan. Naliwanag ba? Sabagat naabos na yung kanyang dugo. Again, without the shedding of blood, there is what? There is no remission. Okay? During the Old Testament time, natatakpan lang yung sin ng mga dugo ng kambing at baka. Natatakpan pero walang remission. Pero nabuhos na yung dugo, nagkaroon nahugasan sila. Are you with me? Kaya sa Efeso 4, nanaog siya sa kalaliman at sinundong lahat yung captive doon. Any question? Amen? You see? Now, chapter 9:18. Kawikaan chapter 9 and verse number 18. Okay, bakit kasi pakita mo ito? Okay. Nakatingin po? In the earth. Alam natin lahat. Amen? Nasa pinaka-center ng head, pinaka-center ng earth ay mainit. Alam natin lahat. Pinag-center nito, pinag-aaral natin yan. Tama ba, no? Okay. Okay, nasa ng head, going down. Amen? At chapter, sige, stay mo lang. At chapter 9 and verse 18, pakilagas na? 9:18, ready? But he knoweth not that the dead
are there. And that her guests are in what? You see, in the depths, sa kalaliman ng hell. Nasaan ba yung kalaliman? Nasa gitna ng earth. Maliwanag ba sa atin? No, chapter 15 and verse 24. 15 and 24. Okay, tayo lahat. The way of life is what? Above. To the wise. Sa taas. Ano hindi? Ano isip? Yung life saan? Above. Okay. That he may depart, pagkasunod, from hell, susunod, what? Hell. Asan ang hell? Beneath. Sa ilalim. Maliwanag mo sa akin? Now, Isaiah 14 and verse number 9. Isaiah 14 and number 9. So where is hell? Nasaan ang hell? Beneath. And going down. Alright. Now, Isaiah 14 and number 9. Okay, ready? Basa. Hell from beneath. Asan ang hell? Alright. Nasa kailaliman. Sa center of the earth. Ano ba ito? Amen? Amen? Lahat ng saved mula nang nag-resurrect si Christ. Okay? Absent from the body, present agad sa Lord, sa kailamitan. Lahat ng hindi saved, naiwan doon. At yung mga hindi saved, sa ating panahon, kapag namatay, they are what? Going down. Amen? Sa center ng earth. Alin simple? Walang iba kundi ang impyerno. Ha? Ayun isa? Ayun isa? Alright, now, Philippians chapter 2 and number 10. Lahat ng hindi nananampalataya, lahat ng hindi mananampalataya, lahat ng hindi tumangga sa ating Panginoon Kristo, lahat ng hindi kikumilalang si Kristo ay Diyos, siya'y Panginoon, ay sa hell pupunta. Amen? Hell from beneath. Going there, going down. Doon sa center of the earth. Walang iba kundi yan. Philippians chapter 2 and number 10. Alright, nandiyan na kayo? Chapter 2 and number 10. Okay, ready? Basa. That at the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven and things in earth. Anong sumunod? Things are sunod. Things what? You see that? Under. You see? Okay, under. Asa yung under? Asa yung under? Asa yung under there? Asa? At the center of the earth. You see that? Yung mga nasa impyerno na hindi kumilala kay Kristo, sa bandang uli, tatawag po rin si Jesus ang Panginoon, pero huli na, nasa hell na sila. Okay? Kaya kita nyo sa atin, yan, lagi pa rin tayo ng invitation. So bakit hindi tayo sigurado kung may mga na-consave ng lahat na narito? Di ba? Okay, ayaw natin mapunta sino sa impyerno. Okay? Hindi ako nasisiyahan lang na nakikita kita. Gusto ko tiyak kong ligtas ka. Ang ating mga anak. Amen? Natutuwa ako pag may nagkahandog na anak. Sabi ko sa isa ng paper, mahal na mahal sa akin, sinabi ko, okay, huwag kang mag-alala kung hindi mo siya i-dedicate, ilang taon na yan, 6 yata, okay, hindi na pala dedication yan. Wala naman tayong nalabag na doktrina kapag hindi na-dedicate ang baby. Diba? Okay, ang kailangan niya, kung yung na, may pagkaunawa, maligtas na siya. Yan ang gusto. Ito ang tunay na diwa ng soul winning evangelism. Ito ang tunay na diwa ng ating mga home Bible studies. Ito ang tunay na diwa kung bakit ay kumakatok sa mga bahay-bahay. Maliwanag ba? At humihingi ng konting oras, nakapagbahagi ng
of gospel. Amen. To seek and to save. To seek and to save. Okay? Because hell is a place. Hell is a place of torment. Hell is a place of eternal punishment. Alright? Now, isang bagay pa. Na tunay na diwa ng sanguining evangelism. Matthew chapter 7. Matthew chapter 7, verse 13 to number 14. Kaya nga, yung mayaman na yun, napunta ng hell, hindi siya bakit siya mayaman, hindi siya ibibigay ng tulong sa mahirap. Paliwanag, napunta niya because he refused the warning. Liwanag ba? He refused the warning. Okay? Nung alam naman natin na maraming tao magpahanggang sa ngayon ay napapahiya. Okay? They feel embarrassed sa pag mayroong biblical preaching, di ba? Tama? Amen? At nahihiya sila kapag meron lumalapit para magturo ng gospel. Alam niyo mga tao, kahit ano magdali mong balita, kwento, tanggap ka, makikinig. Pero pag nagbukas ka na ng Bible, nakakatawa ng pagkapahiya. Okay? Kaya nga, mag-church man yan. Listen carefully, mag-church yan, okay? But they want to be in the church, okay? Na hindi po sila kukomprontahin patungkol sa kanilang baligtasan. Mag-church yan, hindi meron ano na. Okay. Yung sunod kwento ko sa inyo, pero isang paso nagpunta sa bilihan ng sasakyan, bibili siya ng service ng church nila. In-interview siya ng tawag doon sa tao doon. Sales rep, bayan bro. Yung tagulan yan. Yan, umaapoy yan. Sales rep, di ba? Kwento, tungkol sa sasakyan. Inabot niya siya ng pasakit. O bago ako umalis, basahin mo ito. Basahin mo ito. Okay, magkano Roger, are you sure if you die today, you will go to heaven? Pag-alin niyo mga pastor, inanggahin ako bakit ayaw sa baptist. Okay? Yung church namin, dinadalaw ko. Nag-church ako. Kaya yung church namin, yung pastor namin, hindi wala siyang pakailan sa aming personal na spiritual buhay. Personal niya yun. Sige lang kita. May pastor siya, pero hindi siya pinutulong tungkol sa kalagtasan. Anong klaseng pastor yan? Ito mo? Christian daw siya. Nag-church siya. Pero ayaw niya sa baptist kasi yung baptist daw ay nakikialam sa personal na spiritual na buhay. Kalokohan. Okay. Ang tungkulin ko talaga is magpakialaman ang kaluluwa mo. Amen? Kung iligtas mo hindi. Okay. Kasi, kaya itong taon nito, nag-church siya, pero pinili niyang church na convenient siya. Liwanag ba? Again, Christian, ikatlong diwa ng soul winning evangelism, not everyone is going to heaven. Forget that. Hindi lahat ay sa langit pupunta. Okay? Mas marami ang mapupunta sa impyerno. Kasi tandaan natin po ito mabuto. Pakilakas nga, not everyone is going to heaven. Hindi lahat sa langit ang punta. Mas marami ang pupunta sa impyerno kaysa langit. Matthew chapter 7, 13-14. Meron ba tayo yung Justin? Anong sabi ng Bible? Kayo magsipasok saan? Sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo saan? Sa pagkapahamak at mas marami ang doon ay nagsisipasok. Kita mo? And verse 14, pakalakas, sapagkat makipot ang pintuan, makitid ang daan patungo sa buhay, sa heaven, at kakaunti ang nakakasumpong noon. Isipin isa. Ito yung ikatlong diwa ng soul winning. Okay? The third diwa ng soul winning evangelism, mas hindi lahat sa langit ang punta.
Okay? Alam ng Panginoon na talagang maliban sa Kanya, walang kapag-apag-asa ang tao na maligtas. But people will be saved. Kung sila naman talaga matuturuan, kung sila naman talaga lalapin mo, kakausapin mo. Ganun siya. Hindi sila lalapit sa iyo, tayo ang lalapit sa kanila. Again, Christian, walang talaga sa Bible na yung mga unsaved ay sinabihan, go to church para masave ka. No. Tayo ang sinabihan, go and preach the gospel into every creature. Amen, Christian? Are you listening? Now, one thing, Christian, gusto kong iwan din sa inyo. Sabi ng isang pastor sa akin, kasi, sabi ng isang pastor sa akin, iba na ngayon ang panahon, pastor. Iba na ngayon ang panahon. Hindi katulad ng mga nakaraang panahon. Hindi katulad ng mga nakaraang panahon, nakikinig ang tao, papapasukin ka, pag pumato ka sa kanila, mapakilala ka ng pastor, papapasukin ka. Iba na ngayon. Hirap na ngayon. Kaya kailangan talaga gumawa tayo ng paraan. Kagaya nito. Nagbigay siya ng style ng method niya. But honestly, hindi ako niniwala. Amen. Listen to Christian. People are not hard to reach today. Amen? Okay? Than they were 20 years ago. Hindi sila nahihirap. Ang problema lang, maraming Kristiyano walang concern, walang malasakit. Maraming Kristiyano. Alam mo listening? Hindi ako kayo maniwala sa kanila. Okay? Walang pinagbago ang puso ng tao. Are you listening? Amen? Amen? Bumilang man ng 1,000 taon, yung Matthew 28:20, totoo yun. Hindi ka bibiguin ng Panginoon. Anong pangako niya sa Matthew 28:20? Lo, I am with you. Siya ang authority mo. Amen? Are you with me? Kaya siya ang inire-represent mo. Pag pinapasok ka, sa pagpapakilala ka, ako'y member ng Calvary Bible Church, narito ako upang ibahagi ko si Kristo. Pag pinapasok ka, listen to me, pag pinapasok ka, para si Kristo pinapasok niya. Pag pinakinggan ka, si Kristo ang kanyang pinakinggan. Sa pagkakampangan ng Kristo, I am with you, even unto the end of the world. Yan ang siya. Ito ang tunay na diwa ng soul winning evangelism. To seek and to save. It is possible. Soul winning evangelism is what is real about the Calvary Bible Baptist Church. Again, soul winning evangelism is what is real about our church. Amen? Ito ang patunay na buhay ang pananampalataya. Alright? Okay? Ito ang patunay na what? Lakas, buhay ang pananampalataya. At buhay ang Calvary Bible Baptist Church. Kasi, parang sinabi sa Santiago, di ba? Faith without work is dead. Amen? No, hindi tayo gumagawa para masay. Gumagawa tayo sa pag-save na tayo. Amen? Nagsasabihin tayo kasi save tayo. Okay, kaya nga ang katibayan ng buhay ng ating pananampalataya is what? Umahayag tayo. Dala ang ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. At buhay ang Calvary Bible Baptist Church sa Santa Cruz, sa Lumban, Angeles, at Taguig. Meron silang soul winning evangelist. Okay? Ang soul winning evangelism hindi ito isang tradisyon ng church. Hindi tradisyon. Okay? Kundi ito ay isang misyon na dalhin sila sa ating Panginoong Kristo. Alright? Ito ang purpose ng ating church. At ito rin yung dahilan kung bakit narito tayong lahat. Amen? Again, sabi ng Panginoon,
Hindi ninyo ako pinili, pero pinili ko kayo. At kayo ay aking itinalaga upang kayo humayo at kayo magsipagbunga. At ang bunga nyo ay manatili. Ano na simple? Ano bisa? Kaya nga si Christian, no Christian, walang Christian, ano man ang iyong estado sa buhay, sino ka man, ano man ang kaloob mo, ay excuse ka para maging witness ng Lord. Wala, hindi. Lahat tayo ay talagang inaasahan. Paliwanag ba? Paliwanag ba? So winning and evangelism is every Christian's responsibility. Lahat tayo inaasahan ng Panginoon. Okay? Lahat tayo inaasahan ng Panginoon. Now, minsan, iniisip mo, nakakahiya, baka hindi ako paniwalaan. Pero, tapos na ako, pero tatandaan mo, nakikinig ba ka sa akin? Anong isa ng katwiran? Baka hindi ako paniwalaan, baka hindi ako pakinggan, di ba? Tama ba yung katwiran mo minsan? But don't worry about it. Okay, hindi ka makikipag-usap, no? Hindi mo tungkulin papaniwalain sila. Ang tungkulin mo ihatid ang gospel ni Kristo. Paliwanag ba? Hindi mo tungkulin papaniwalain sila. Hindi mo tungkulin, ang tungkulin is what? Ihatid ang gospel ng Panginoon Kristo. Tungkulin mo mapakinggan nila kasi sila yung makasalanan patungo ng impyerno. Pero si Kristo, mahal sila at namatay at nabuhay para sa kanila. Upang kung sila'y mananampalataya, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan at hindi sila tutungo sa lugar ng kaparusahan. Yun ang tungkulin mo. Alam mo ba? Panghawakan mo yung pangako. Romans 1:16. The gospel is the power of God unto salvation. Panghawakan mo sinabi ng Biblia. The word of God is quick and powerful. Alright? Now, again, ibig kong pakinggan yung lagi kong binabanggit. Alright, nakikinig ba kayo? Tandaan niyo, when it comes to soul winning and evangelism, listen carefully, it is not your business to make the message acceptable. Ulit ito, it is not your business to make the message acceptable. Wala kang iba magagawa para maging katanggap-tanggap. Ang tungkulin mo, ang business mo is share the gospel. Okay? It is not our business to make the message acceptable, but to make it what? Available. Okay? We are not to see that they like it, but they get it. Maliwanag ba sa atin? Maliwanag ba sa atin? Okay. Hindi mo tungkulin na, hindi mo, huwag mong isipin na tanggapin kaya niya, gusto kaya niya. Hindi yun ang issue. Ang issue is pag napakinggan niya, naintindihan niya. Alinig mo? Amen? Sabihin mo, baka hindi ako pakinggan, baka hindi sila maniwala. Alinig mo ba kaya? Baka hindi ako pakinggan, baka hindi sila maniwala. Pakinggan mo dito. Alright. Stop trying to convince yourself that it is up to you to get people saved. Baka hindi ako magaling magturo. Stop trying to convince yourself that it is up to you to get people saved. Baka kung si Alan, baka kung si Kuya Boy, baka nyumalan ko sila. Huwag ka mag-isip ng gano'n. Baka kung si Kuya Tom na lang kayo, huwag ka mag-isip ng gano'n. Ulitin ko, stop trying to convince yourself that it is up to you to get people saved. Just speak the word of God and let the word of God do its work. Let the word of God do its work. At anong tungkulin na natin? Ibahagi ang gospel. Okay?
minsan, ibahagi ang Diyos. Ituro yung 4 na bagay na kailangan nilang mapakinggan. Kaya gusto niya sabi, alam mo kaibigan, alam mo Roger, 4 na bagay lang Roger. 4 lang. 4 lang. Naintindihan ba ako? 4 lang. Hindi ko na ito. 4 lang. 4. Pagpuno mo yun. Una, kasalanan ka. For all have sinned and comes to the glory of God. Number 2, patungo ka sa impyerno. Okay, ang kabayaran mo sa ikamatayan. Second thing sa hell. At number 3, si Kristo yung namatay at nabuhay na muli. Romans 5:8. Nabuhay siya muli, bayad ang kasalanan mo. At ika-4, kung mananampalataya ka lamang ngayon, tatagad mo siyang Savior. Sabi ng Biblia, kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at mananampalataya ka na si muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Alam mo, Roger, liligtas? Langit ka pupunta, hindi na sa impyerno. No, Roger, gusto mo maligtas, makatiyak na yan. Nakikinig sa akin kayo? Pag-pray mo siya. Okay, sabi mo ngayon, mag-pray ka. Sabi mo, lakas mo, sabi mo, ikaw, sabi mo. Okay. Okay, now lastly, na tunay na diwa ng soul winning and evangelism. Salvation is in Christ Jesus alone. Amen. Salvation is what? In Christ Jesus alone. Okay? Now, bakit lagi tayong invitation? Bakit lagi akong nag-iisip, ligtas ka ba talaga? Okay? Alright. Siguro, salamat na rin na hindi na wala yung takot sa puso ka na baka may mga young people ako dito na dahil sa takalakala nila sa hindi pupunta. Amen. Okay? Na kahit ikaw ay nakabilang na ng 20 years dito, pero hindi ka naniniwalang sapat si Kristo para pupunta ka na heaven, hindi ka pupunta ng heaven. Kahit matagal ka na member dito. Kahit nabutis mo ang pakita ng 2 times doon, 3 times doon, hindi ka pupunta ng heaven. Maliban na lamang talagang si Kristo lang yung pinaligan para pupunta ng heaven. In Acts chapter 4, number 12, sa kaninumang iba ay walang kaligtasan. Sapagat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Okay? Sapagat sa biyaya or by grace are you saved. Through faith. And that not of yourself, it is the gift of God. Gift. Regalo. Gift. Anong bayan? At ang gift nito, ang kaloob nito ay eternal life through Jesus Christ our Lord. Kaya kapag tuloy mo siya by way, meron kang eternal life. You see? Salvation is in Christ Jesus alone. Okay? Ituro natin ito na maliwanag sa tao. Ito ang tunay na diwa ng soul winning and evangelism. Amen? Sabi nga sa'yo, isang bagay na sa tuwing ay tayo kong binabalikan ay paano ko pa ma-improve? Paano ko maituturo ng simple-simple? Paano ba sa ibang tao? But of course, nung ako na narinis ko, hindi ko nga pala tungkulin na kapaliwananin siya. Ang tungkulin ko ipahayag ang gospel ni Kristo. Amen? 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 At ang pakaingatan ko ay maituro ko ito na parang napakahirap, hindi simpleng maligtas. Bakit niyo sa Diyos na? Remember ba there are di ba? Siya ang kasama ko. Inimbitahan ako sa wedding. Ang tungkulin ko lang ay i-declare yung wedding na tapos na at pumirma. Sapagkat yung pastor ay wala pa siyang lisensya. But nag-offer sa akin kung ano gusto kong part sa wedding. Sabi ko, sige, ako na lang yung mag-declare na magkasama na sila at ang prepare.
nagsimula yung wedding. Ang daming tao. Ba't ang daming tao? Mas marami ang bisita kaysa member ng church. Okay, ang church, ang wedding, ginanap doon sa pinagdausan natin sa bagong bayan. Sa may palabawag ng lugar yun. Di Angelos, kung ginanap. Ang daming tao. Okay, so of course, nagturo yung pastor ng kaligtasan. Naku, honestly, umuwi ako, napakabigay ng puso ko. So, Lord, sorry, Panginoon. Sana pala ako na lang nag-preach ng gospel. Sapagkat nagturo siya ng kung ano sinasabi ng huli. Kung hindi mo makatira ng heaven, pagsisihan mo lahat ang iyong kasalanan. Talbunan mo yung masamang gawa. Hindi kaligtasan. Ang hindi gospel yun. Pagtalikod sa kasalanan, at magako kang hindi mo nagagawin yung masama. Totoo ito, pre. Totoo ito. Ano kaya itong pastor ito? Kung ba pag-ibig ko pangalap, kilala mo ito. Baka hindi na isang pastor ito. Hanggang ngayon, pag inisip ko, ito yung ikalawang pagkakataon. Yung isang pagkakataon, sa Port Bonifacio. Pinalagpas ko rin. Hinayaan akong mag-preach, mag-handle ng last night yung isang pastor sa Baptist sa Pasig City. Alright? Okay. Okay. Maraming namatay. Kapatid niya ating pinunod. Dumating na yung pastor, kasama yung mga doktor, at nagkantahan sila, nagdugtugan sila kung ano ang pinagkakaroon nila ito. Hindi ko alam ang kailangan nila. Ngayon ko lang napakinggan. Kaya kinuha yung kanta nyo. Kung Christian daw, hell song. Then, nag-preach na yung pastor. Ang lahat ng sinabi pa ay puro tribute sa namatay. Yung kagitingan, yung katapangan. Alam nyo, nung unang-unang nakita si Colonel Kerubin, dumating si Colonel Kerubin, nagtayo lang, pumasok siya, ang daming maril. Walang gospel, walang salvation. Honestly, doon nagsimula yung inis ko sa pastor niya. Totoo, ang galing, inis ko sa kanila. Sabag nakita ko, hindi ito tunay ng lingkod ng Diyos. Kung tunay sa lingkod ng Diyos, hindi sa sayang yung pagkakataon niya. Okay? Now, hindi ko malimutan, sa bakit inilibing yung si Kuya Arnold, no? Yung nung siya ilibing, hindi ko makalimutan. Ito pala yung libing ng bayani. Ito yung libing ni Kuya Arnold, doon matawag pa. Libre pa. Nung sumunod na balik ko, Brother Arnie, hindi, kahit ano yung parting, hindi agad namin makita yung libing. Sapagkat ang dami agad. Nung pangatlabi ko, ilan ditong nakalibing ngayon na andun ng kapilyo? Ilan dito? Sana nakapakinig ka sa ito ang tuwing ng diwa ng Solomon Evangelism. To seek and to save. Ito rin nila kung bakit naligtas ka para maligtas din yung iba. Okay? So, dami nagtutulong ngayon. Ilan sa kanila ang nagtutulong ng napakasimpleng paraan ng kaligtasan. Kaya kung hindi ka magtuturo, kung hindi ka magbabagi, sino ang magbabahagi? Sino ang magtuturo totoo? Okay. Baka ikaw na lang ang inaasahan ng Diyos. Tumalikod tayo.